What's on your mind, baby girl? Kasama po natin mula sa Santa Rosa, Laguna. Tama ba? Sa Laguna ito. Siya po ay 26 years old, 2 anak. At wow, talagang ang dami nating mga nakakausap na asawa ng construction worker. At sila po ay nakikinig sa radyo. Siya ay nagbabantay sa palengke para sa karinderya nga ng kanyang nanay. Ayan. Okay. Kakastart lang nila makinig last year. Ito po kausapin natin si Joyce Paha. Good morning, Joyce. Good morning po, DJ Chacha. Medyo kinakabahan po. Okay. Hello po. Joyce, kinakabahan ka? Opo. Bakit? First time ko po kasi. First time. Oh, lagi naman pag first time kinakabahan. Oo. Hindi kasi dati po napapakinggan ko lang kayo tapos hindi ko na-expect na makakausap. Dati nga lang, di ba single ka? Ngayon, 2 na ang anak niya. Tapos nakilala mo si Mister. Opo, medyo maaga pong Hindi. Pero nung bang kayo magkilala ni Mister, hindi ka ba rin kinabahan? Hindi. Sana lang pa. Uso pa po kasi dati yung clan yun. Ay, doon po pinagkakilala. Okay. Anong pangalan ng clan ninyo kung sa kayo nagkakilala ni Mister? Madami po pero yung pinagkakilala na po namin ng asawa ko is SSC po. Ano ibig sabihin ng SSC? Hindi ko na po tanda. I-explain ko muna sa aking baby boy dito kano ang clan. Okay, para siyang isang malaking group chat, baby. Yung angklan? Oo. Hindi, iba yun. Halimbawa, angkan pala yun, sorry. Halimbawa, mga fans ng Bini. Gagawa sila ng clan. Nasa isang malaking group chat sila. At doon sila nagkakilala ng kanyang mister. So parang... Dali muna. So parang yung panahon ng eleksyon, may mga nabudol. Meron din ganon. Parang ganong group chat. Oo, ganon siya. So nakatanggap ba kayo ng gold bar? Budol clan. Hoy! Ba't ba tayo napunta sa eleksyon? Nandito tayo sa kwento nga ni Joyce. Sinisimulan mo itong mga group chat na ito. Hindi kasi ganito na yung baka bagong way nga ngayon. Di ba? Wala pang group chat. Dati daw. Nung bang panahon nyo, paano nagkakakilala ang mga tao? Ha? Kung wala pang group chat. Nung last time, textmate. Kahapon, di ba? Yung panahon namin, Oo, kayo Kalapate. Nagpapadala kami ng mensahe sa Kamang Kalapate. Sa kabilang bubong. Hindi, dati kasi, nung panahon nila baby boy, talagang face-to-face ang ligawan. Ang pagkakakilala ng mga tao. Umusbong ang social media, ang technology. So, meron ng mga nagkakajowaan sa text, sa chat. Ganon sila ni jowa ng asawa niya. Salamat, Joyce, ha? Wala pa! Hindi pa tapos. Sige, go. So, Joyce, 26 ka. Ilang taon yung mga bata? Yung panganay ko po, 7 years old po. Mag-8 po siya ngayong October. Tapos yung bunso ko naman po, 1 po siya, magtuto po siya ngayong August po. Oh, so nagpapagatas pa kayo dun sa bunso? Opo, yung verbal po. Yan. Malakas naman po siyang kumain, kaya yung gatas niya po ay pang-alternate lang po pag matutulog po. Pag magpapatulog lang ng baby. Opo, okay. Saan kayo nakatira ni Mister? Dito ba sa bahay ni nanay? Opo, kapisan po kami nila mama. Pero dati po kasi, nung may trabaho pa po ako, tapos si mama po hindi pa po nagkakasakit yung tatay ko. Sila po talaga dito nakatira. Kami po ng asawa ko naupa. Tapos yung anak ko po, isa pa lang po yun. Siya po nag-aalaga. Bali, sinusweldohan ko po siya sa pag-aalaga ng anak ko. Since nagkaroon po ng pandemic, tapos yung tatay ko rin po, tumabay po na nagkasakit po siya ng TB po. Inuwi po ng probinsya. Doon po sila nagpagaling. Tapos dito na, kami naman po ang lumipat dito para po may tao po dito sa bahay po nila. Kasi lang po to yung bangwang sa likod po namin na ilog. Yun po. Likod ng ilog yung bahay. Pero titulado, kumbaga sa inyo talaga. Hindi po yung paggawa po ng bahay, kami po, pero yung lupa po tinatayuan. Hindi sa inyo. Hindi po talaga po sa amin, sa government po. Yun po. So, si nanay ngayon at si tatay nasa ang probinsya kasi nga sabi mo, umuwi ng probinsya nung magkasakit si tatay. Hindi, sa ngayon po, umuwi na po sila last 2022. Kasi so magaling na. Po kasi, tsaka hirap po kasi yung buhay nila doon. Wala rin po kasi akong trabaho, hindi ko po sila kayang tustusan, padala ng gamot, makakain kasi hirap po talagang buhay nila doon sa probinsya sa Bulacan. Kasi
ano, ang layo po nila sa Kabihasnan talaga. So, Saang probinsya yan, ate? Sa ano po, sa Bulacan po, sa San Miguel. San Miguel, Malibay. Bulacan. Okay. Opo. Si Mister ba? Taga saan? Taga dyan din ba sa Santa Rosa, Laguna? Opo, yung asawa ko po, dito po talaga na sila lumaki sa Santa Rosa. Mm-mm. At ngayon, may trabaho siya. Opo, construction worker po siya. At yung nanay ko po, umuwi po sila rito. Yun po, doon na po ulit nag-start na, what if magbalik ulit tayo sa pagtitinda ng ulam. Kasi nga po, since mga bata po kami, yun na po pinambuhay sa amin ni Papa. Pa-stop-stop lang po gawa ng, yun nga po, kinakapos po sa budget. Tapos sabay po kami nag-aaral na magkakapatid. Mm-mm. Then, nag-start po ulit kami magtinda nung kalagitnaan na po ng 2022. Yun, sa awa ng Diyos, ayun, di na po ako nagtrabaho kasi sabi ko, sige matutulungan na lang po kitang magtinda rito. Nag-umpisa po kami muna sa mga 4-5 putahe hanggang sa nakakaraos na, yun. Dinagdagan na po namin kasi po kasi po pag dito po sa pwesto namin, medyo hindi po namin kayang sabutin yung puhunan talaga. Kaya gawa po ako ng diskarte, kasi unso na nga po yung online. So, in-online ko po yung paninda namin. Then, pag may pasok po yung kapatid kong bunso, ako po yung natanggap ng pa-order, nagpapa-order, tsaka nagde-deliver. Ako na rin po yung namamalengke sa hapon kasi si mama po, syempre matanda na po, hindi na po kayang hindi na niya po kayang gawin yung lahat ng ginagawa niya nung bata-bata pa siya. Oo. Kaya, yun. Ikaw na Tulong po nag-take kami dalawa. over. Siya lang po talaga inaano ko sa pagluluto kasi, hindi ko na din po yun kakayahan gawa na may anak po ako. Pero sa all in all po, yun. Pagtitinda, pagpapa-online, kaya yun po yung sinasakop ko. Kaya, eto po, dito rin po kami kumukuha ng sa pang-araw-araw namin na ikabubuhay. Kasi Joyce. malaking bagay po yun sa Yes Joyce, po, sir. Ilan taon na si mama mo? Si mama po ay 58 na po. 58, no? Opo. So bata pa si mama mo. Bata pa. Opo. Bata din nag-asawa siguro ito, si mama mo. Opo. Kasi nga ngayon, ikaw ay 26 na. Opo. Alright, si mama mo ang nagluluto. Siya talaga ang Opo. maalam magluto. Opo, siya po. Okay. Bali, tinuturuan niya lang po ako para daw po ipapasa niya sa akin. Pero sabi ko, huwag kang niyan kasi matagal pa tayo magkakaroon pa tayo ng pangarap nating yun. Anong Business pangarap na niyo, talagang Alin? kainan. Anong pangarap niyo? Opo. Pangarap na? Ayun, yung malaking magiging pwesto na hindi na namin kino-consign yung puhunan namin. Yung talagang sarili yung puhunan namin. Kasi ang baga, namumunan lang po kami ng 1,500 to 2,000. Tapos yung mga karni po, inutang po namin yun sa sa palengke. karnihan. Oo, Tapos opo. babayaran po namin Yes. pagbebenta na sa hapon. Oo, Consignment po. Ganun Yes, ganun naman din marami sa palengke kasi nga Opo. yung tindero ng karne ayaw din mabulukan, ayaw masiraan, Opo, okay na yung opo. nauutangin at least nakinabang kayo at siya rin may Opo. balik sa kanyang puhunan. Sige, ito muna ha, Joyce, okay? Siguro kabisado mo na itong ating programa, ha? Opo, sir. Kabisado Lagi mo na po ba? kami nakikinig. Opo, lagi po kami. Sige. Anong Umaga pa lang. title? Ito po segment natin is What's on Your Mind. Kaya tanong ko lang. Kabisado Kasi talaga. umiiyak na si Joyce eh. Tama. Alam mo naman Kung ako. talagang lagi ka nakikinig, anong oras ang pasok ni Baby Boy? Basta po, pagdating mo na alas 6, yan. Ikaw naman. Ayoko kasing umiiyak kayo. Oo naman. Opo. Pero kung yung iyak ng kaligayahan, hindi natin pinipigilan Tama. yan. Okay? Sige, Opo. eto muna ha. Eto muna. Ano ang aral kahapon? 2 Corinto 4:18. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen. Ano natapos mo, Joyce? Ako, high school graduate po. Oo. Hindi ka na nagbalak na magkolehiyo? Nung una po kasi, plano po talaga, sana. Kaya lang po, nasakit po problema. Medyo
nawala po ako sa Sa focus. sa goal nung kabataan ko. Oo. Medyo yun. Hindi po ako kaya nagtrabaho na lang din po ako. Oo. Saka po bumalik kila mama. Kayo ba'y kasal ng kinakasama mo? Opo, Sir Ted. 4 years na po kaming kasal. Kasalang bayan po. Sige, ganito ha, Joyce. Apo. Meron kang premyo, Chacha, 2,000, right? Yes, Apo. galing kay Happy Anonymous at kay Happy 11. Okay, Sige sige. po. Okay. Maraming salamat po. Okay, galing din ito kay Happy Davaoenyo, no? Apo. At kay Happy Ninong. Sige, ganito. May 2,000 kang premyo. Anong balak mong gamitin? Gamitan. Sa totoo lang po, yung talagang pananalunan ko po is ilalaan ko lang po talaga dito po kay mama. Yung kalahati po, yun po, ibibili po namin ng, kulang po kasi yung kalan namin, dadalawa lang po. So, kaya lagi po madalas po kami tinatanghali. Bibili po ako ng isa pa pong kalan, saka po isa pong kaldero, saka kung may sasobra pa po, sa tray na lang. Tapos yung kalahati po, ibibigay ko talaga kay mama pampacheck up niya kasi... May sakit si mama? May sakit? Opo, kasi para sa akin, isa lang ang magulang natin. Kaya dapat mag-invest tayo dyan. Kasi lagi, ang hirap po kasi ano ba dadaingan ka ng magulang mo na. Masakit yung ganito ko, may nararamdaman ano ako. ba naramdaman ni nanay? Ni mama mo? Ano po talaga siya, meron na po talaga siyang high blood. Okay. Nakapagpa-check up na po siya last umutang po kami sa Bombay. Sabi ko, wag na muna natin ipuhunan niya, ako nang bahala. Okay. Magpa-check up ka muna ma kasi laging masakit ang ulo mo, lagi ka nahihilo. So nagpa-check up po siya. Mataas nga daw po yung niresetahan po siya ng mga pampababa po ng dugo tsaka yung sa uric acid niya po. Okay, Tapos sige. meron pa kasi siyang hindi talaga, matagal niya na pong iniinda yung sa dibdib niya po na masakit daw po yung sa bandang kaliwang dibdib niya. Sabi, napacheck up niya na po dati. Kaso ang request po sa kanya is para laboratory. Kaso nga lang po, dahil kapos po sa budget, ako hindi ko rin po mabigyan kasi may pamilya na po ako, wala naman akong trabaho. Okay, sige. Kaya sabi ko, hintay-hintay lang tayo, malay mo may blessing. Magpa-check up. sige. Tapos unahin mo yung kalusugan mo kasi yung mga bagay na yan, makukuha pa natin yan, mapaghihirapan pa natin yan. Pero yung buhay, isa lang po yan. Tsaka yung magulang natin, nag-iisa lang yan. Kaya dapat, suportahan natin sila kung ano Sige. man ang Okay, Joyce? Apo. Alright, sige. Kinig ka muna ha, Joyce. Kung nakikinig ka sa ating programa, alam mo na ang ating mga lambing sa mga nakakausap natin. Hingi lang kami ng mga kahit picture lang mas maganda nga pag video. Gusto ko lang makilala si nanay mo, ang pamilya mo, tsaka yung inyong pwesto. Meron kang 2,000 piso. Sa 2,000 piso mong ito, ang aking suggestion dito, itong buong 2,000 mo, ibigay mo na kay mama mo. Sige po. Itong akin today ito araw ngayon ng Huwebes, July 4, yung 2,000 ibigay mo na kay mama mo para sa kanyang kung dapat siyang bumili ng maintenance o pagpapacheck up, bigay mo sa kanya. Bukas magtutuos tayo. Apo. Okay? Opo, bukas tayo magtutuos Makinig ka muna, Joyce Kinig ka muna. Stop. Ayun, stop na siya. Okay. Sige, makinig ka muna. Alright, pagkatapos nito ng ating ugnayan, tatawag kami bukas doon sa binabanggit mo. Bibili ka ng kalan, bibili ka ng kaldero, mga ganon. Alright, doon tayo magtutuos bukas. Hintay lang namin tong iyong sitwasyon. Gusto ko makita yung sabi mo, ang tapat ng bahay ninyo, mataong lugar, di ba? Kaya meron ka mga parokyano, right? Apo. Okay, sige, hintayin namin lahat yan. Meantime, yung 2,000 piso, ibigay mo sa nanay mo para sa kanyang gamutan at bukas magtutuos tayo ulit. Okay? Apo, Sir Ted. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga Happy Anonymous po na nagbibigay ng tulong at walang sawang tumutulong sa mga kagaya po namin. Pagpalain po kayo ng Diyos. Maraming salamat po. At pagpalain ka, Iha. Pagpalain ka, Iha. Dahil uulitin natin, ang mga anak na nagmamahal at umaaruga sa mga magulang ay pinagpapala. God bless you. Abangan mo yung tawag ng aming staff. But meantime, hindi pa tayo tapos at bukas muli kaming tatawag. Okay? Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.